Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:14 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Inang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Masobra 7 bilyones nga pundo ang napalabot na sa masobra 34,000 barangay sa bilog nga pungsod suno kay PBBM. Masobra 18,200 ka benepisyaryo nakabaton sa direkta nga bulig sa serbisyo ni sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Top level meeting para sa SONA ni PBBM ginadumalahan sang OES. DFA ginadusong pag-ugyon sang ASEAN batok sa global issues. Fire truck sa probinsya sang Iloilo ginpang inventaryo masobra 30 dilapidated na kung nagakinahanglan sang repair. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 7 bilyones sa pesos nga pundo ang napalabot na sa masobra 34,000 ka barangay sa bilog nga pungsod. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpakigbahin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngayara na sa masobra 7 ka bilyon ka pesos ang pondo nga ginpalabot sa 34,800 ka mga barangay sa bilog nga pungsod sa idalom sang bawat bayan makikinabang o kon BBM program. Suno kay Presidente Marcos Jr., tuyo sang programa nga maghatag sang direkta nga bulig pinansyal sa tagsa ka mga pumuluyo para masuporta ang mga lokal nga proyekto kag serbisyo para sa kayuhan sa komunidad. Nagapadayon sa subong ang pagpabaskog kag pagpasangkad sang administrasyon nga matuman ang ini mga programa para masiguro nga ang mga pondo sang gobyerno magalabot gid sa mas madamo pa nga mga pumuluyo gikan sa mga nanuhay-tuhay nga parte sang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 18,200 ka benepisyaryo nakabaton sang direkta nga bulig sa serbisyo sang administrasyon ni PBBM. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpakigbahin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masobra sa 18,200 ka mga benepisyaryo gikan sa nanuhay-tuhay nga bahin sang pungsod ang nakabaton sang social kag basic nga serbisyo halin Enero tuig 2025 tubtob Mayo tuig 2026. Lakip sa mga nadulong amo mga relief assistance, burial assistance kag mga medical mission para masolusyonan ang mga kinanglanon sa mga Pilipino sa tagsa nga komunidad. Ginsiguro man sang presidente nga padayon ng masangkad na mga tikang sang iya administrasyon sa pagserbisyo para masiguro nga mas madamo pa nga mga pumuluyo ang mabuligan sa mga programa kag proyekto sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Top level meeting para sa SONA ni PBBM ginadumalaan sang OES. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagpatawag sang top-level meeting ang Office of the Executive Secretary para masiguro ang maayo nga pagpatuman sang ikalima na State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27, 2026. Gintutukan kaging pangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto kaupod ang mga opisyal sang security cluster kung sa diin pangabay ang Philippine National Police kag ang Metropolitan Manila Development Authority nga mas pabaskugon pa ang ila koordinasyon sa seguridad pagdumala sa trapiko kag pagkontrol sa kadam-an sang tawo. Una sa mga gintutukan ang madasig nga pagresponde sa mga insidente nga pwede nga magdala sang perwisyo sa mga nagabiyahe kag sa publiko. Dugang sini naghatag sang pasalig ang Armed Forces of the Philippines kag ang Presidential Security Command nga nakahanda na ang sistema sang seguridad nga ilay patuman sa among nga adlaw. Ginsiling ni Recto na dapat masiguro ang madasig kag mahilway nga paghulag sang tagsa ka agency para masiguro nga maging maayos ang bugos nga aktibidad. Kinanglanon man nga maging handa ang tanan kag nakahilusa ang tagsa ka aksyon batok sa anuman nga sitwasyon nga pwede matabo. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylan May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DFA kinadusong pag-ugyon sang ASEAN batok sa global issues. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Ginaduso ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pag-ugyon sang katapos sang ASEAN batok sang mga nagatuhaw nga krisis pangkalibutan. Sa pagbukas sang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, ginpahayag ni Lazaro nga nagaatubang ang rehiyon sa dako nga pagbag-o kag paghangkat. Dugang pa sang opisyal, hindi dapat magsalig ang ASEAN sa mga daan nga pamaagi, kundi kinahanglan ang mabakod nga pagbuligay sang tagsa kapungsod para mahatagan kasulbaran ang pangkalibutan nga problema. Dugang pa niya, ang ASEAN mismo ang nagakontrol sang iya padulungan para sa seguridad sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Fire truck sa probinsya sang Iloilo ginpang inventaryo masobra 30 dilapidated na o kung nagakinahanglan repair. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Gin-imbentaryo sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Province Chapter ang mga fire truck sa munisipyo sa probinsya sang Iloilo. Nagwa sa mga imbentaryo nga 41 sa 77 ka fire truck sa probinsya ang operational, samtang 15 naman ang numero sang dilapidated o kundaan na nga fire trucks, samtang 22 naman ang kalayuhon. Suno kay LMP Iloilo President Mayor Suzette Mamon, nakasulat na sila sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para ma-endorso sa Department of Interior and Local Government ukon sa iban pa nga nagakaigo nga ahensya ang estado sa mga fire truck sa kabanwahanan. Katuyuan sang inventaryo nga mapabaskog ang fire response capability sang kada munisipyo